Hello po mga katropa, for this video, gagawa tayo ng calamares. Explain ko po sa inyo yung aking version sa paggawa po ng 2 ways kung paano gumawa ng crispy fry na calamares. So first, gagamit tayo ng medium size na pusit. Tanggalin po muna natin yung kanyang mga entrails at yung kanyang mga bituka. Discard po natin yan since hindi na po natin yan kailangan. Yan. Isang pamamaraan para hindi po mag-curl during frying at hindi po matigas yung inyong pusit, kailangan tanggalin po natin yung kanyang outer skin o balatan po natin. After po natin ito mabalatan, ito po yung ating hiwain ng pabilog. So, depende po yan sa inyo kung gaano po siya kakapal. Sa akin, ganito lang po kakapal yung paghiwa ko ng aking pusit. Yan. So, sa mga magtatanong, Chef, kailangan ba talaga balatan yung pusit pag gumawa tayo ng calamares? Yung sagot ko po dyan ay yes po, para maging malambot po siya at maging maganda po ang shape ng inyong calamares. So after po natin mahiwa yung ating pusit, i-season na po natin ito ng salt, white pepper, at i-marinate po natin ito. Yan. Pwede po tayo mag-additional ng lemon para matanggal po yung lansa. So after 10 minutes na pagmamarinate, lagyan na po natin ng all-purpose flour at lagyan po ng isang itlog. Yan. And then, mekos-mekos na lang po natin yan hanggang magkaroon po siya ng sticky na texture katulad po nito. So, yan na po yung ating primary batter. So, iset aside po muna natin itong ating pusit. So, gagamit tayo ng breadcrumbs sa isa nating recipe. Ito po. Suggest ko po na gumamit po kayo ng panko breadcrumbs para maganda po yung result ng inyong fried crispy calamares. At para naman sa isa pa po nating version, gagawa po muna tayo ng ating butter. Magbiyak lang po kayo ng isang itlog and then all-purpose flour. Maglagay po tayo ng salt, white pepper, at garlic powder. Maglagay po tayo ng ice cold water at i-mix na po natin hanggang maging pino po siya at makuha po natin yung consistency na katulad po nito. Kailangan po hindi po siya masyadong thicken or malapot. And then sa isang separate bowl, i-combine na po natin yung all-purpose flour. Season na po natin ng white pepper, garlic powder, at salt. And then, i-mix na po natin yan hanggang ma-incorporate po ang lahat po ng mga ingredients na ating inilagay. Ito na po yung ating unang recipe. Ito na po yung sequence. Marinated na squid. Ito po yung ating flour, mixture, at yung ating butter. Sa isang recipe naman natin, ito po yung ating marinated na squid at yung ating breadcrumbs. So mga katropa, ito na po yung ating preparation sa ating paggawa ng dalawang uri o pamamaraan ng paggawa ng calamares. So yung una nating procedure, ito yung na-marinate natin na pusit. I-dredge po natin dito sa ating flour mixture na mayroon pong garlic powder, salt and pepper, at yung ating ginawang butter. Step 1, Step 2, and Step 3. At para naman sa isa pang pamamaraan sa paggawa ng masarap na calamares, this is a marinated na calamares na hinati natin sa dalawa. And then, i-dredge lang po natin dito sa ating panko breadcrumbs. And then, ipa-fry na po natin.
Ito na po yung una nating minarinate. I-drench natin dito sa ating flour. And then dito sa ating ginawang butter. Yan. So gagawin natin dito, bago natin i-fry, ilugog lang po natin dito sa ating butter and then ipa-fry na po natin sa ating mantika. So maglagay lang po tayo ng mantika sa ating kawali kung saan tayo magluluto. Hintayin po natin na mag-raise temperature at uminit. Okay, and then maghanda rin po tayo ng ating colander or oil strainer para dito natin ilagay after na maluto natin. At kung mayroon tayong maliit na strainer para mas madali, kailangan po natin ito. At of course, gagamitin po tayo ng tong. Yan po gagamitin natin pang tanggal sa ating pusit. Okay, so hintayin po natin na mag-raise yung temperature at lutuin na po natin. So mga katropa, check natin kung mainit na po yung ating mantika. Kung wala po kayong thermometer, gagamit lang po kayo ng wooden stick or toothpick. Ito po ang ilagay natin sa mantika. Pag bumula na po siya, ibig sabihin, pwede na po natin ilagay yung ating calamares dahil nasa tamang temperature na po siya. Tignan natin. Ayan, tignan nyo. Yan. Bumula na siya, ibig sabihin, pwede na po natin, mainit na po yung ating mantika. So ipa-fry po natin ito ng about 2 to 3 minutes. Kailangan po hindi po siya ma-overcook. Okay? So gagawin natin ito, ilulublog lang po natin. Yan. I-dip. And then lagay. Kung marami po kayong niluluto, make sure po na hindi po siya ma-overcrowd. Huwag po sobrang dami para tama po yung temperature ng inyong mantika. So, I think okay na po ito mga katropa. Pwede na po tayong tanggalin. So, most of the time, lalambot po ito ulit. Lalo na po pag ito po ay lumamig at nahanginan. So kung gusto nyo po mag-crispy siya ulit, i-refry lang po natin sa high temperature na mantika. Para naman sa ating isang version, ito po yung breadcrumbs. Okay, breadcrumbs po gagamitin natin. So from here, i-dip lang po natin dito. I-coat lang po natin ng breadcrumbs yung ating marinated po na pusit. Yan. Ganoon lang po kadali. So make sure po na malinis pong inyong kamay kung hindi po kayo gumagamit ng gloves. Ako po hindi po ako gumagamit ng gloves dahil medyo mahirap po yung ganitong procedure. So ito na po yung ating pangalawang recipe. Yan, na-coat na po natin. And then ito po yung ating ipa-fry. So the same din po yung principle. Katulad po kanina, kailangan mainit po yung ating mantika. And then i-fry na po natin. So same lang po yung cooking time, 2 to 3 minutes or until po nagmag-golden brown po ang kulay ng ating calamares. So bantayan nyo po ito dahil may tendency po siya na masunog. Mas madali pong masunog yung breadcrumbs. Compare po sa una nating procedure na may butter po siya. Ang advantage po ng breadcrumbs, ito po hindi po lumalambot. Kahit po siya lumamig or mahanginan, ma-retain niya po yung crispiness. Unlike po doon sa una nating procedure na lumalambot.
So, ayan na po mga katropa. I think okay na po ito. Golden brown na po siya. So, i-drain na lang po natin ito sa ating colander o sa ating oil strainer para matanggal po yung excess na mantika. Yan. So, before nyo po ulit i-serve, kung gusto nyo po maging crispy ulit, pwede nyo po ito i-refry. Katulad po nito, i-refry po natin para talagang crispy po siya. Yan. Ito po, double fry na po ang ginawa natin dito sa una nating mixture, yung mayroong butter. Yan. So mga katropa, ito na po yung ating naluto na crispy fried calamares. Pinakita ko po sa inyo yung dalawang pamamaraan. Yung una, binalot po natin ng butter. At yung pangalawa ay binalot po natin ng breadcrumbs. So this is a tested recipe. Matagal ko na po itong ginagawa. At I'm sure po na talagang masarap ang lasa nito. So mga katropa, sana po nag-enjoy po kayo. Ako po, si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!